Ang kapatagan ng Mongolia ay isang mahirap na lugar na nangangailangan ng lakas at tibay mula sa bawat bata. Para sa batang Temujin, na kalaunan ay nakilala bilang Genghis Khan, ang pagkabuhay ay nangangahulugang pagiging bihasa sa kabayo at bago pa makalakad ang karamihan. Nang malason ang kanyang ama, ang pamilya ni Temujin ay pinabayaan at naiwang mag-isa sa mahirap na kapatagan. Natuto siyang manghuli, mangisda, at maghanap ng makakain, tiniis ang gutom at pagtataksil. Kahit nabihag at inalipin, nakatakas siya at lalo pang tumibay ang kanyang loob. Bawat paghihirap ay humubog sa kanya upang maging isang pinuno, hindi sa pamamagitan ng seremonya, kundi sa pamamagitan ng pagkilos, pagbibigay para sa kanyang pamilya, pagtatanggol sa kanyang kampo, at paggamit ng respeto. Sa kanyang kabataan, mas marami nang naranasan si Temujin kaysa sa karamihan ng kalalakihan, humuhubog ng isang pananaw upang pag-isahin ang mga tribo sa ilalim ng katapatan, hindi ng dugo. Sa edad na 16, naglakbay si Temujin upang kunin si Berte, ang kanyang mapapangasawa, na mayroon lamang isang sabled coat bilang kanyang bigay kaya. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa katayuan, iginalang ng ama ni Berte ang lumang pangako, tinanggap si Temujin bilang manugang. Ang mga paghahanda sa kasal ay puno ng tradisyon, ang sable coat ay sumisimbolo ng pangako at pag-asa. Ang pag-iisang ito ay higit pa sa personal, ito ay isang estratehikong alyansa na nagbigay kay Temujin ng legitimasyon at isang pundasyon upang muling itayo ang karangalan ng kanyang pamilya. Ang pagpapakasal ay nagmarka ng unang hakbang sa kanyang pagangat. Pinagsasama ang dalawang angkan at nagtatakda ng entablado para sa kanyang mga ambisyon sa hinaharap. Ang kasal ng Mongol ay isang masiglang pagdiriwang, nakasentro sa piging ng ikudur at sa kunwaring paghabol, isang ritual na paghabol sa kabayo na sumisimbolo sa mga sinaunang tradisyon. Si Berte, na nakasuot ng detalyadong kasuotan, ay formal na tinanggap sa pamilya ni Temujin, at ang kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng isang sable coat para sa proteksyon at alyansa. Ang mga pagdiriwang, musika, piging at laro ay nagkaisa sa mga angkan na nagpapatibay ng mga ugnayan sa lipunan. Para kina Temujin at Berte, ito ay isang maikling sandali ng kagalakan. Ang kanilang pag-iisang ipinagdiwang ng may buong yaman ng tradisyon ng Mongol, hindi nalalaman ng mga pagsubok na malapit ng dumating. Ang kagalakan ng kasal ay nawasak ng salakayin ng tribong Merkit, na naghahanap ng paghiganti sa isang lumang away, ang kampo ni Temujin at dinukot si Berte. Si Temujin, walang magawa at nahihiya, ay tumakas patungo sa kabundukan na kinain ng kalungkutan. Desperado, humingi siya ng tulong kay Togrul Khan at sa kanyang kaibigan noong bata pa si Jamuka, inaalok ang mahalagang sable coat upang makuha ang kanilang tulong. Magkasama, bumuo sila ng isang koalisyon na hukbo at nagsagawa ng isang matapang na pagliligtas. Ang paghahanap upang iligtas si Berte ay nagpabago sa personal na trahedya ni Temujin sa kanyang unang malaking kampanyang militar, na nagtulak sa kanya sa entablado ng digmaang tribo at nagtakda sa kanya sa landas patungo sa kadakilaan. Matapos iligtas si Berte at ang kapanganakan ng kanilang anak, lumaki ang reputasyon ni Temujin, ngunit tumindi ang tensyon kay Jamuka dahil sa mga ideya sa pamumuno. Nang makipag-alyansa ang Taichiud kay Jamuka upang sirain siya, naharap si Temujin sa napakaraming pagsubok. Ayaw ng direktang paghaharap, gumamit siya ng katusuhan, inorganisa ang kanyang maliit na puwersa sa mga disiplinadong unit. Nagsindi ng karagdagang apoy sa kampo upang lumabas na mas malaki at gumamit ng kunwaring pag-atras upang akitin ang kalaban sa kaguluhan. Nang maghiwalay ang Taichiud, sumalakay ang mabigat na kabalyerya ni Temujin na winasak ang kanilang hukbo. Ang nakamamanghang tagumpay na ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang napakatalinong stratehista at nagmarka ng kanyang paglitaw bilang isang malayang pinuno. Ang tagumpay ni Temujin ay higit pa sa militar. Ito ay isang revolusyon sa pamumuno. Tinanggap niya ang mga natalong kaaway sa kanyang tribo, na pinahalagahan ang katapatan at kakayahan higit sa lahi. Nag-promote ng mga mandirigma tulad ni Jebe, na dating kaaway, bumuo siya ng isang meritokrasya. Ang mga nasamsam ay patas na ibinahagi, at ang mga pamilya ng mga namatay ay inalagaan na bumubuo ng malalim na katapatan. Ang kanyang kampo ay naging kanlungan para sa mga naghahanap ng katarungan at pagkakataon na sinisira ang siklo ng tunggalian ng angkan. Ang pinaghalong pagkabukas palad at kalupitan ni Temujin ang naglatag ng pundasyon para sa isang nagkakaisang bansang Mongol.
Ang paglalakbay ni Temujin mula sa isang batang pinabayaan hanggang sa pag-iisa ng mga Mongol ay isang patunay ng tibay. Ang paghihirap ang nagpatibay sa kanyang lakas at pananaw, habang ang pag-ibig at pagkawala ang nagpatindi sa kanyang pagpapasya. Ang kanyang pamumuno, nakaugat sa kakayahan, katapatan, at estratehiya, ay nagpabago sa kaguluhan tungo sa pagkakaisa. Ang mga aral ng kanyang pag-angat ay nananatili, ang kahirapan ay nagbubunga ng kadakilaan, ang katapatan ay nagtatayo ng mga bansa, at ang isang pananaw ay maaring magpabago sa mundo.